at appointed time ng Sandilo. At ito ay mangyayari sa May 1, 2026. Nangyari. Confident na confident ka. Meron akong ipapakita sa inyo. Nung kapalpakan ng mga time setters, no, since we are talking about the time setters, no, so gusto ko ipakita sa inyo yung ang May 1, 2026 na tinuro ng mga time setters na Sandelo daw. No, this was their study, I think 2 years ago or 1 year ago ba ito. Gusto kong ipakita sa inyo ito. Ito yung video sa YouTube nila tungkol doon sa pag-preach nila sa May 1, 2026 na Sunday Law daw. Okay? Play natin. Na sa Bible prophecy pala mga kapatid, ang isang araw ay equivalent ng isang taon. Kaya yung 1 hour with the beast mga kapatid, ito ay equivalent ng ilang mga araw. Now, ano ba ang ibig sabihin ng 1 hour with the beast? Now, sa Bible prophecy mga kapatid, ang 1 day is equal to 1 year. Ang 1 year mga kapatid ay mayroong 12 months. Ang 12 months sa Bible prophecy is only 360 days. Bakit? Sapagkat ng isang buwan is equal to 30 days. And then, ang 1 day mga kapatid ay merong 24 hours lamang. Kaya, yung 1 hour with the beast mga kapatid, ito ay equivalent ng ilang mga araw. Now, kung titingnan natin mga kapatid, ang 360 days, i-divide natin ng 24. Ang magiging resulta is 15. Ibig sabihin mga kapatid, yung 1 hour with the beast, ito pala ay 15 days. Ibig sabihin yung Sandelo is only 15 days. Now, ang tanong mga kapatid, kailan magsisimula ang Sandelo? According sa ating pinag-aralan kanina, ang Sandelo mga kapatid ay mangyayari bago babalik yung ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos is May 15, 2026, according sa ating pag-aaral sa programang ito, kung aatrasan natin mga kapatid ng 15 days, mauunawaan at maiintindihan natin na ang pag-declare pala ng Sandelo ay sa May 1. Kaya yung Sandelo ay magsisimula sa May 1, 2026 hanggang May 15, 2026. Subalit sa May 15, 2026, bababa at babalik na yung ating Panginoong Diyos. Ito yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos at itinuro ng salita ng ating Panginoong Diyos. Oy, narinig niyo? Yun daw yung sinabi at itinuro ng salita ng Panginoong Diyos. So kung sinabi at tinuro yun ng Panginoong Diyos, supposedly mangyayari yun. Magkakatotoo yun. Kahapon. Bakit walang nangyari kahapon? Ha? Sino kaya yung nagsinungaling sa inyo? Yung salita ng Diyos o ikaw? No? So, napaka-obvious na ito si Aljon Hilario, ito yung nagsinungaling. Napaka-imposible naman na yung salita ng Panginoon ang nagsisinungaling tapos siya tama. Hindi yun, hindi mangyayari yun. No? So, makikita nyo yung kanyang sinasabi. Yung kasing 1 hour with the beast is mababasa natin yan sa Revelation chapter 17, verse 12. May mababasa tayo dyan na 1 hour with the beast. Tapos kinumpyot niya, ano ba yung 1 hour? Kasi nga, sa Bible prophecy, 1 day equals 1 year. So ngayon, meron siyang computation na yung 1 hour daw is 15 days. Kung nasundan niyo yung computation niya. Now, since May 15 daw yung pagbabalik ni Jesus Christ, according daw sa kanilang pag-aaral, is aatrasan lang daw ng 15 days. Yun yung Sunday Law. At it will fall on May 1, 2026. Kahapon yon. Now, ang tanong, may Sunday Law ba kahapon? Sunday Law na universal, nationwide? Ha? Wala naman. Ngayon, sinong nagsisinungaling dito? Ha? Imposible namang salita ng Panginoon ang magsinungaling. So, siya ang nagsinungaling at wala nang iba pa. So, ito, you are branded as certified
false teacher. At sana matanggap mo na ang curse ng Panginoon. Sapagkat napakatagal na ng panahon na kayo ay nire-rebuke ng mga tao. May mga taong ginamit ng Panginoon, ngunit hindi nyo na pinakikinggan sapagkat yun na nga, rebelde kasi yan. Cut off communication. So, wala nang communication. Hindi nyo na pinakikinggan yung mga saway ng mga tao na pinapadala ng Panginoon para makorek sana kayo. No? So, instead, pag merong saway, kino-cover up ninyo kaagad. No? Binibigyan ninyo kaagad ng ibang mga interpretation. Kaya yung mga member ninyo is patuloy pa rin sa pakikinig sa inyo. No? Nakakaawa nga lang. No? Kasi sunod-sunuran lang sa mga kasinungalingan ninyo. No? Sinungaling naman talaga. Ayan, no? Nangyari ba kahapon? Wala. Okay. Again, Deuteronomy 18:22. Sinasabi mo na yung pag-prophesy mo sa May 1, 2026 magsandilo is mula sa salita ng Panginoon. Gamit-gamit ka ng salita ng Panginoon. Ngunit hindi pala natuloy. Anong sabi doon? Yang sinasabi mo ay hindi yan galing sa Panginoon. Kaya nga hindi kami natatakot sa iyo. Kasi sabi din doon, huwag kayong matakot sa kanila. No? Kaya ini-expose natin ito dito. No? Never tayong matatakot sa ganitong klaseng mga tao at kung sino man yan. Patuloy nating pakinggan ano pa yung sinabi niya. Ibig sabihin, ang pag-declare ng sandilo ay mayroong appointed time. Sapagkat ang appointed time, ito ay prinsipyo ng ating Panginoong Diyos. Appointed time ng kanyang kapanganakan, appointed time ng kanyang kamatayan, appointed time ng kanyang pagkabuhay, appointed time ng kanyang pag-akyat sa langit, at appointed time ng kanyang pagbabalik, at appointed time ng sandilo. At ito ay mangyayari sa May 1, 2026. Nangyari. Confident na confident ka. Ang tanong, nangyari? Di ba? Wala. So ano ka ngayon? Kulelat. Ano ka ngayon? False teacher. Certified false teacher. Kung makita niyo tong pagmumukha na ito, wag na kayong maniwala kasi alam natin false teacher na yan. False teacher yan. Okay? So, May 1 daw, 2026, magsandilo. May 2 na ngayon eh. Wala pa. Di ba? So, ito, kung ano ninyo, na-recall yung sinasabi niya, tungkol yon sa appointed time. May appointed time ng kapanganakan ni Jesus Christ, may appointed time daw na pag-akyat, pag-resurrect, pag-akyat. May appointed time din daw yung pag-sandilo. At yun ang May 1, 2026. Alam nyo ba na meron silang study dati tungkol dyan sa appointed time? At ang sinabi nila na pag sinabing appointed time is fixed time yan. Hindi na yan mababago pa. Hindi ma-delay, hindi ma-advance. Okay, tingnan natin yung sinasabi ko sa inyo na video. So ito 'yon. Siya pa rin 'yan. Now, pag ingon igsoon kay ato manggibasa kaganina na ay appointed time mga atong buhi nga Dios. Pag ingon igsoon nga appointed time, tan-aw na to unsay meaning igsoon sa pulong appointed. Kay nag-appoint man ang atong buhi nga Dios. Okay. Sa dictionary igsoon, mao kini ang iyahang meaning. Saan? Sa dictionary. Doon niya kinukuha yung meaning ng appointed sa dictionary. Okay, tignan natin ano yung meaning ng dictionary sa appointed time. Ingon niya dire, Merriam-Webster Dictionary, appointed, officially fixed, or set. Sa ato pa mga kaigsunan, pag mo-appoint siya og panahon, iya na nang i-fix. Pag ingon igsoog i-fix, unsay buta na ipasabot? Okay, not subject to change
or fluctuation. Aha. Sa ato pa pag-fix na igsoon, di na pwede mausab. Aha. Mauna nga pag-set sa Ginoo og time, pag-appoint sa Ginoo og time, kanus siya mobalik, dili na to igsoon mausab. Mauna nga maski sa unang panahon na ay mga tao sige gandom nga mobalik na si Kristo, wa pa siya ning balik. Nganuman, naa siya'y gitaganang panahon nga dili mausab nga didto siya igsoon magabalik. Aha. Mao ka na igsoon ang gitudlo sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ayan na naman. Mo na igsoon ang ginatudlo sa atong buhi nga Dios. Palagi talaga nilang ginagamit yung Panginoon sa kanilang mga kagagawan. Ha? Ano yung ibig sabihin niya sa appointed time? Kinuha niya yung meaning sa Merriam-Webster Dictionary. Ano daw? Appointed time means fix. Tapos pag fix, not subject to fluctuation. Ibig sabihin kung ano yung nilagay na petsa, yun na talaga yun. Okay, balik tayo doon sa sinabi niya na ano. Balik tayo doon sa sinasabi niya na May 1, 2026. Since appointed time ang May 1, 2026, fixed time yung May 1, 2026. Hindi na talaga yun mababago. Bakit hindi nangyari kahapon? How you explain it? Alam ko meron ka ng ano dyan. Meron ka ng twist dyan. Diba? Yun na naman. Ina-accuse nyo na naman yung Panginoon na ginaid tayo ng Panginoon noon. Tapos ngayon, to test lang pala yun sa ating mga puso kung maniniwala pa tayo. Yan naman yung ano mo yung palusot mo 'di ba? Yung cover up, 'di ba? Yung nabasa natin nung nakaraang pinakita ko sa inyo na chat message niya na kung sakaling hindi mangyayari sa May 15, 2026 or sa May 1, 2026, ibig sabihin lang nun, ginaid pa rin tayo ng Panginoon. Kawawa naman yung Panginoon natin, no? Talagang ginawa nilang loko-loko yung ating Panginoon. Hindi talaga marunong tumanggap ng kamalian itong mga taon to. No? So May 1, hindi nangyari ang sandilo. Pero sabi niya, hindi raw yan mamumove sa ibang petsa. Yung May 1, yung appointed time, bakit hindi nangyari kahapon? Bakit walang Sunday law kahapon na na-impose universally? Kahit nga national, wala So, yung mga localized blue laws, Sunday laws, noon pa yan. Ang tagal na yan. So, and we believe yan yung i-revive ng Panginoon in the future. Yun yung tama na hindi natin alam kailan. Pero itong sinasabi ng gagong ito, sinungaling na ito, itong false teacher na ito. So, wala nangyari kahapon. So, maalala ninyo na yung May 1 na Sunday law is nakabase sa May 15. Di ba? Kasi daw, May 15, babalik si Jesus Christ, and then atrasan mo lang ng 15 days, yun yung Sunday law. So meaning, nakabase yung Sunday law nila na May 1 doon sa May 15. Now, it happened na palpak kahapon yung Sunday law. Tapos itong Sunday law na May 1 is nakabase sa May 15. Ibig sabihin, kung pumalpak dito, mas lalong pumalpak din doon yung May 15 na yan. Diba? hindi pwedeng mag-hold ka pa rin sa May 15 na hindi nangyari yung Sunday law sa May 1. Bakit? Hindi pwedeng darating yung Panginoon na walang Sunday law. Hindi pwede yan. So, ano yan chain of events kasi yan. Sunday law, ang tawag dito, close of probation, tapos meron pang 7 last plagues, tapos saka pa yung second coming ni Jesus Christ. So yan yung mga future events na in order talaga yan mangyayari. And then, hindi natin alam kailan yan mangyayari. Hindi natin alam gaano katagal yung mga duration ng mga time na iyan. Kasi nga sabi doon sa Matthew chapter 24, in referring to this time of trouble, sabi doon, wag sanang ma-fall sa Sabbath yung ating pagkalagyo. No? Hindi rin sana mangyayari na winter or taglamig kasi nga aalis tayo, babiyahe tayo.
kasi huhulihin na yung hindi susunod sa batas ng linggo. Hindi natin alam anong ano yan. Hindi natin alam anong petsa yan. Oh. Sabi nila May 1. Ibig sabihin, alam na nila. Ano ba yung May 1? Kahapon, Biyernes. So, ibig sabihin, pagka Sabado, sibat na sila. Kasi May 2, Sandilo na. Kaya nga sinabi doon, except these days will be shortened. Itong time of trouble na ito, itong Sandilo na ito, hindi natin alam gaano yan katagal. Basta yung idea na ibinigay ng Panginoon sa atin, wag lang sanang mangyaring Saturday yung ating pagbiyahe, wag lang sanang maging winter. Summer ngayon eh. Tapos, iso-short ng Panginoon, papaikliin ng Panginoon yung duration ng time of trouble na iyan. So, yan yung nakasulat dito sa salita ng Panginoon. Pero yung sinasabi nila, wala na yun sa Panginoon. Wala na yun sa sulat o sa salita ng ating Panginoon. Gawa-gawa na lang nila yun. So, ano na? Saan na yung appointed time na sinasabi nila? Sinasabi nitong taong to. Sabi pa niya, fixed time. Not subject to fluctuation. Ay, grabe. Ibig sabihin, hindi talaga madidelay, hindi talaga mapupospone. Doon talaga mangyayari. Tatayuan nyo talaga yan. Yung May 15 at saka May 1 na yan. Paano kahapon? Wala na. Ano ka ngayon? Diba? Kulelat.